Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive pa o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Meron tayong 3 of Pentacles, Death card, Knight of Wands. So ito yung bida natin. Kaya lang kasi 70% ang tatamaan nito ay kakilala ng Aquarius, 30% lang sa Aquarius. Okay, tingnan nyo kung tatama ba sa inyo tong self-made clues ko. So kung tatama sa inyo tong self-made clues ko, di baka para sa inyo. So again, kung hindi man para sa inyo yung clue, di baka para doon sa kakilala nyo. So magbase kayo doon sa clue na sasabihin ko at sa sitwasyon para masabi nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi. Anyways, ano bang clue ko dito? Moreno o morena. Ano to lalaki. Pwede rin lalaki to na tao or pwede rin babae kung extrovert. Okay? Moreno, morena, 26 to 39 years old. Ano pa ba? Ano maisip na ano? Self-made clue. Sabihin natin malakas sex appeal, mainitin ulo, impulsive, dramatic, humorous. So yan. Anyways, dito na tayo sa 3 of Pentacles. So yung 3 of Pentacles kinlarify ng 9 of Pentacles at ano to, Damagus. Ano nga ba yung Magus na to? Magician. Kaya lang, anong topic natin dito? Since wala tayong idea kung ano ba to, maglalagay tayo ng other information para masabi natin kung relationship reading ba to, career, family, biological or sariling family, kaibigan, kapitbahay, kadugo, etc. Ano to? Sa work, career reading tayo. So, pwede magdugtong yung kwento. Diba, 3 yung card kanina. Pwede magdugtong yung kwento, pwede rin hindi. So, malalaman natin mamaya. Sasabihin ko naman kung magkarugtong or hindi. Pero probably magkakarugtong kasi nasa dulo tong bida natin. Career reading to 9 of Pentacles pala to. Saka Magician. Ang dating sa akin, let's say, may tinatry i-manifest ang iba sa inyo sa career. Ngayon,
magagrant yan sa pamamagitan ng ibang tao. So, ibig sabihin, kailangan nyo ng backup para mangyari to. Okay? Kung kasama man kayo sa 30% na sinabi kong tatama ng reading na to. Kasi more like sa kakilala nyo nga to, tatama. So, dun sa bida na lang natin para hindi tayo magkalituan. Yung bida dito may trabaho. Ngayon, may tinatry siyang i-manifest. Ngayon, magagrant yun sa pamamagitan ng teamwork or backup. Dapat may mag-backup sa plan niya para mangyari yon. Let's say, gusto niyang magbakasyon. Ngayon, paano magagrant yan? Kailangan niya ng backer. Ayun, para mag-grant yung wish niyang bakasyon. Or, gusto niyang mag-grant ang kanyang salary loan. So, again, kailangan niya ng backer. Ganun. Or, let's say, gusto niyang mag-apply. So, yung bida dito, let's say, may gusto siyang applyan na company. So, yun, isang direksyon, kailangan niya ng backer. So, ganun dating. Kumbaga, kung mag-a-apply pa lang, kailangan niya ng backer. Ngayon, kung may work na siya, regardless kung anong plano niya, kailangan niya ng backup mula sa someone na mas bata sa kanya eh. So, siguro yung mas batang yon may position. Who knows? Pero probably, matutulungan siya nitong taong to. May bata kasi you know. So, mas bata sa kanya. Yung makakatulong sa kanya. Kasi may good news dito. So, yung good news manggagaling dito. Sa batang yan. So, mas bata sa kanya. Di man literal na bata talaga. Pero, mas bata yung edad. Meron kasing iba na mabilis na promote. Siguro dahil matalino. O baka may backup din. May backer. Kasi may iba na ganon. Na-promote agad. Kasi may backer siya. Pero again, ito yung tutulong sa kanya. But mas bata. Sabihin natin kung may trabaho na nga. Pero kung mag-apply, edi siya to. Sisimula pa lang siya sa applicant eh. So, yun. Kailangan niya ng backer. Ito yung backer. So, ito yung may position, no? Permanent na doon. Anyways, case-to-case basis. So, depende kung ano bang plano niya ng bida dito. So, yung plano niya ay masusuportahan kung meron siyang backer nga. Ngayon, may discard tayo. Ano kaya yun? Magdurugtong ba yung kwento o hindi? Pero more like magdurugtong nasa dulo kasi ito eh. Ito yung bida natin. Discard. Kinlarify ng 6 of Wands at page of Pentacles. So mukhang magagrant naman. Kasi maganda itong dalawang card. So yung change dito ay good. Tingin ko wish granted. Base dito sa dalawang card na to na victory. Ito naman ay pag adventure ba? Adventure sa topic ng career.
So again, mukhang wish granted. Ito. So regardless kung ano yung plano, tingin ko wish granted dito. Sa tatlong card. So again, kung may backup, pero kung walang backup, wala siya mahanap na backer, di no yung result. Pero tingnan pa rin natin, may susunod pa eh. So kung let's say hindi nag-grant ang wish, meron pa naman ito. May susunod pa tayong card. Asan ba yung deck ko? Teka, nawala. Sandali. Inayos ko yung iba kong deck. So, Knight. Ito na yung bida natin. Anong gagawin niya? O anong mangyayari sa kanya? Chariot. Nick. Knight of Chariot. 5 of Wands. Yung dulo. Ito kasi bida natin eh. Tingin ko hindi madali. Hindi magiging madali yung victory. May ano dito eh. May competition, disagreement, arguments. So, kung pagdurugtungin natin, ito sa to, magagrant naman eh. Kaya lang nga, hindi siya madali. Kasi may competition dito or disagreement, arguments, conflict in general. Kaya pala kailangan ng backup. Kasi nga, may mga taong sagabal para ma-manifest yung gustong mangyari ng bida natin sa work niya. So siguro at first didismaya siya or tawag doon mabubwisit kasi nga siguro may mga tao na hindi papayag sa gustong mangyari sa workplace nitong bida natin. Ngayon, para mangyari, kailangan niya nga ng backup. Kumbaga yung gustong mangyari ng bida natin dito ay hindi madali. Kasi nga may mga pagdaraanan pang proseso. So may mga taong may involve na susuri ng kanyang plano. Let's say yun nga, salary loan. Dadaan pa yun sa mga boss bago ma-approve, 'di ba? Salary loan, vacation leave, ano ba? Promotion. So again, anything na may kinalaman sa plan at yung plan na yun yung nagdi-deal sa career. May mga proseso, hindi siya mabilis. Dadaan siya kasi step by step yung pag-process nga ng documents or plan. Hindi siya mabilis or hindi madali kasi nga may mga taong haharang or may mga taong may involve. Hindi siya isang tao lang na siya lang yung mag-iisip. So pag na papayag mo yon, approve na. Hindi eh. May iba pang mga boss, marami. So hindi siya mabilis. Let's say dadaan muna yung document sa leader. So pagkatapos ng HR muna. Leader muna pala. Leader, example lang. Leader, hindi ko alam kung anong una eh. Supervisor ba o manager? Hindi ko alam kung sino mas mataas. Sa dalawa. Ayan, yung dalawang yon.
Tapos pupunta siya sa HR, sa tao ng HR, tapos yung HR lalakarin yung papunta sa mga boss, sa CEO, president. So again, maraming process. Hindi siya mabilis at hindi rin madali. Pero again, kung may magba-backup sa kanya, di wish granted. Kung walang mag-backup, di malabo yun. Pero tingin ko naman may magba-backup. May magba-backup kung may kakilala siya. Kung wala, dun tayo problema. Kailangan niya ng backer. Anyways, career reading naman to. Dahil career reading, di walang partner, di ba? Hindi naman kasi relationship. Reading. So, mabilis lang. Dito na tayo agad sa susunod na senaryo. Teka, ayusin ko lang yung mga ginamit kong card para hindi masikip or di magulo. Sige, simulan na tayo. Detachment. Detachment, unity. From detachment, unity. Ano ba yun? Di maganda. Kaysa yung baliktad sila, no? Na-detach kasi, ito yung unity. Na-detach. So, detach, unity. Ano kaya yun? Tungkol saan ba to? Friendship? Relationship, family, kapitbahay. Anong topic dito? Ay, di relationship to, may heart Oh, relationship nga talaga, So, ito na yun unity ito. Ibig sabihin, may reconciliation na maaring mangyari. Kasi may detachment So, ang topic natin, relationship. Ito kasi, saka to pares lang. Ito, cycle. So, maaring magbalik. May someone from the past na maaring magbalik. Ex. So, isa sa ex ng iba sa inyo, or regardless kung ilan ng ex. Basta ex. May ex na maaring magbalik sa buhay ng Aquarius dito. Or baka diretso agad. So, pagkabalik, let's say, mag-ask agad ng reconciliation. Depende. May ibang case kasi na nagbalik lang. Magbabalik pa lang. May iba naman, nagbalik, diretso na rin. Reconciliation. So, ayan, alin man sa dalawang yung senaryo. Kasi may tayo ring. Tas unity na parang dating sa akin. Gusto niya magkabalikan nung ex. Kasi commitment card kasi to partnership. Ito unity. So parang isa lang. O proposal. Proposal, unity. Proposal, magkaayos. O renewal ng connection. Kaya, unity. So, kung may magbabalik sa buhay ng Aquarius, sino naman? Sino yung ex? Okay? Ito yung possible. Zodiac sign. Sagittarius. Ito, Saturn. Di Capricorn or kapwa Aquarius. Ito, Gemini. So, ulitin ko, ang possible ex ay maaring Sagittarius,
Capricorn or kapwa Aquarius, ito Gemini. Excuse me. The peace, vitality. So, anong topic dito? The garden. Lalaki. Ano yun? Lalaki. Vitality, peace. Ano to? So, sabihin nating lalaki. Whether Aquarius na lalaki to or kapwa niya lalaki. Kung lalaki rin yung nanonood. Basta lalaki to. May lalaking makikipagayos, oh. Vitality. So, syempre, ito yung ano. Health. Parang sisigla ulit yung connection. Eto. Maraming pwedeng case. Either may makikipagayos yung may makikipagayos lalaki yon sa social media. Ngayon, kung hindi ganon, itong lalaking to, yung makikipag-meet sa Aquarius para makipagayos. So, syempre, pag nakipagayos, di sisigla ulit yung connection. Pero, since nandito itong vitality, more like, kung makikipagayos tong lalaking to, regardless kung saan, sa social media or in person, kasi nandito tong vitality, ang dating sa akin, ma-approve yung proposal ng peace. Or may connection ba to dun sa kaninang reading natin? 'Di ba? Kasi kung magkarugtong sila, lalaki yung makikipagayos. Makikipagbalikan kung ex yung magbabalik sa buhay ng Aquarius. Kasi kung babae nanonood at lalaki yung kanyang partner, di yung lalaki, yung ex-boyfriend yung magbabalik. Ngayon, kung Aquarius ay lalaki at siya ay heterosexual, baka siya tong lalaking to na makikipagay sa ex niya. Kung homosexual, pare silang lalaki, di yung masculine energy yung makikipagayos kung magkarugtong sila. Pero kung hindi, di in general, regardless kung sino yung nakaaway, kasi may peace dito di more like nagkaaway. So, regardless kung sino nakaaway, may makikipagbati. Ito yon, lalaki nga, kasi siya yung nandito. Ilang minuto na ba to? 24. So, mag-end na tayo dyan. Ay, sama ko na rin pala to, sayang naman. Kasi bihira ko lang gamitin to. Tapos papalitan ko na ulit. Anyways, babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So sabi, visions. Look within for answers. Your inner visions hold profound insights. Ito maganda. Abundance. The chalice overflows with potential. Drink from it and prosper. At ang huli,
intuition. So sabi, embrace your intuition and the power of the feminine divine. Trust your inner guidance. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.